Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat po ng mga tumutulong sa atin para maparami pa ang mga subscribers natin. Sa mga nagpo-promote para sa inyong papadudot. Ang pag-ibig daw ang pinaka-masarap na pakiramdam. Napakasarap isipin kapag mahal ka ng taong mahal mo. Yung may kasiguraduhan ka na ikaw lang ang nasa puso niya at wala nang kahati pang iba. Pero paano nga ba mga ka-online kung ang taong sinasabing mahal ka ay hindi pa nakakausad sa kanyang dating pag-ibig? Makakaya mo bang kumapit sa kabila ng posibilidad na baka ginagamit ka lang niya bilang panakip butas? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana po ay panatilihin kayong masigla at malayo sa anumang sakit ng ating Panginoon. Nagpadala po ako sa inyo ng sulat upang i-share ang isang karanasan sa aking buhay. Nainganyo kasi ako na magpadala dahil sa mga kwentong ibinabahagi po ninyo. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alice. 27 years old at nagtatrabaho sa bangko. Dahil kakagraduate ko lang ng college, kung hindi po ako nagkakamali ay 22 years old ako ng panahon na yon. Abala ako sa paghahanap ng trabaho sa online. Gusto ko na kasing mag-work dahil ipinangako ko sa aking parents na bago ako umabot sa edad na 30 ay maipagpapatayo ko na sila ng sariling bahay. Nangungupahan lang kasi kami ng bahay, Papa Dudut. Kasama rin namin ang dalawa ko pang kapatid na parehas lalaki. Ako pala ang panganay, Papa Dudut, kaya sobrang pressured ako na makapagtrabaho na. Sa interview ko sa isang bangko ay nakasabayan ko si Angelo. Kung i-describe ko siya ay masasabi ko na gwapo siya, matangkad, medyo maputi at may dimples pa. Sobrang charming niya at malakas ang appeal. Hindi ako nakaligtas sa lakas ng appeal niya, Papa Dudut, kasi nagka-crush at first sight ako sa kanya. Habang naghihintay kami na tawagin para sa interview ay kaming dalawa ang naging magkausap, Papa Dudut. Mga simpleng bagay lang naman ang pinag-uusapan namin ni Angelo. Kagaya ng kung anong kurso ang kinuha namin, first job ba namin at kung ano-ano pa. Naunang tawagin si Angelo at pagkatapos niya ay sumunod naman ako. Nalungkot ako kasi alam kong hindi ako tanggap. Ang sabi kasi ay tatawagan na lamang ako. Paglabas ko ng office kung saan naganap ang interview ay nakita ko pa si Angelo sa labas, may kausap siya sa phone. "Oh babe, for requirements na ako. Mag-aasikaso na kagad ako para maipasa ko na. I love you babe," masayang sabi ni Angelo sa kausap niya sa phone. Ouch, Papa Dudut. May girlfriend na pala ang crush ko. Umasa pa naman ako na kaya siya nasa labas ay dahil hinihintay niya ako, pero naantala lang yata ang pag-alis niya para kausapin ang girlfriend niya. Nakita ko ni Angelo at nilapitan niya ako. Kinumusta niya ang interview ko at maging siya ay nalungkot nang sabihin ko na waiting pa ako sa tawag. Hindi na rin ako umasa na matatanggap ako. Baka ayaw nila sa fresh graduates. Ang sabi ko ay ayos lang kasi may interview ulit ako bukas. "I-treat na lang kita ng ice cream para maging happy ka na ulit," pagyayaya naman ni Angelo. Hindi naman ako malungkot, ano ka ba? Hindi mo na ako kailangan pang ilibre, ang tawa ko. Pero deep inside ay kinikilig ako, Papa Dudut. I insist. Sige na, may malapit na fast food dito na masarap ang ice cream. Doon na lang tayo kasi wala akong pera. Sige na, pamimilit niya. "Wag na, baka magalit pa ang girlfriend mo. Ayaw ko na mag-away kayo ng dahil lang sa akin," tugon ko. Paano mo nalaman na may girlfriend ako? Wala naman akong sinasabi sa'yo. Nagtatakang sabi niya. "Narinig kaya kitang kausap siya." "Oy, hindi ko sinasadyang marinig ha. Ang lakas lang kasi ng boses mo." Pagdedepensa ko naman. "Sorry, sobrang saya ko lang kasi naibalita sa kanya na for requirements na ako at soon ay magkakaroon na ulit ako ng trabaho. Pero huwag kang mag-alala
kasi hindi yun magagalit. Very secured siya sa akin. Saka friends na tayo. Walang mali siya kung ililibre kita ng ice cream. Nakangiting saad naman ni Angelo. Ouch again, Papa Dudut. #friendzone. Ano ba kasi ang aasahan ko sa isang may girlfriend na, hindi ba? Friendly lang siguro si Angelo but in the end ay sumama na rin ako sa kanya para mag-ice cream. Sinamahan na rin niya ng fries at inilibre niya ako at habang inuubos namin sa loob ng fast food restaurant ang ice cream at fries ay napag-usapan namin ang girlfriend niya. Matagal na pala sila. 5 years na. Nakita ko kung gaano ka-in love si Angelo habang nagkikwento. Ayon sa kanya ay matagal na silang hindi nagkakasama ng girlfriend niya. Busy raw kasi masyado sa pagtatrabaho bilang isang nurse tapos ay nagtitake pa ng master's degree. Ikaw ba? Kumusta kayo ng boyfriend mo? Tanong ni Angelo pagkatapos. Single ako at 3 years na. Nakafocus kasi ako sa paghahanap ng work eh. Medyo nahihirapan nga ako kasi fresh grad. Sana makahanap na ako ng trabaho para masimulan ko na yung promise ko na house and lot sa parents ko. Tugon ko. Ganyan din ako noon pero makakahanap ka din ng company na tatanggap sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na na-reject ka ay hindi ka magaling. Ibig sabihin ay dinadala ka lang sa tamang company. Pagbibigay niya ng lakas ng loob sa akin. Sobra-sobra ang panghihinayang ko kay Angelo. Boyfriend material kasi siya para sa akin. Gwapo, masipag, mabait pa. Tapos feeling ko ay kagaya ko siyang malapit sa family. Palagi niya kasing naisisingit na para sa family niya kaya siya naghahanap ng trabaho. Gusto raw niyang mabawi yung lupa ng tatay niya na ipinagbenta nila para makapagtapos siya ng pag-aaral sa college. Ang akala ko ay yun na ang huling beses na magkakausap kami ni Angelo. Hindi niya kasi kinuha ang number ko kaya hindi na ako umasa pa. Saka may girlfriend siya at mas okay kung hanggang doon na nga lang. Pero nagulat ako na mag-send siya ng follow request sa Instagram ko makalipas ng 2 araw. Inaccept ko ang request niya at nag-follow back na rin ako sa kanya. Nang makita ko ang feed niya sa Instagram ay nalaman ko na super sweet palang tao ni Angelo. Ultimo sweet conversation nila ng girlfriend niya ay pinopost niya at may caption pa na talagang nakakakilig. Nag-stalk na rin ako at ang dami nilang pictures ng girlfriend niya. Merong sa beach, bundok, sa kwarto, sa restaurants. Looking at their photos ay masasabi ko na perfect sila para sa isa't isa. Isang gwapo at isang maganda. Nalaman ko rin na totoo ang sinasabi ni Angelo na matagal na silang hindi nagkikita. Yun lang post niya kasi na magkasama sila sa picture ay 3 months ago na. Paminsan-minsan ay nagkaka-chat kami, Papa Dudut. Kumustahan lang naman yon. Nang magsimula na magtrabaho si Angelo ay naging madalang na ang pag-chat niya sa akin hanggang isang gabi ay nabigla ako sa chat niya. Nakikipagkita siya sa akin dahil meron daw siyang problema at wala siyang ibang mapagsabihan kundi ako lamang, Papa Dudut. That night ay nagkita kami sa isang restaurant na malapit sa apartment na tinutuluyan niya. Mag-isa lamang siya sa apartment niya kaya mas okay talaga. Maraming tao sa restaurant kaya nagkasundo kami magpa-deliver na lamang ng pagkain at sa apartment niya kumain. Nahihiya kasi siyang maglabas ng sama ng loob kapag maraming tao. Feeling ko ay iiyak na si Angelo kaya ganon. Pizza at pasta ang pinadeliver niya. At habang kumakain kami nagsimula na siyang magkwento. Nakipag-break na pala sa kanya ang girlfriend niya. Walang third party at nakukonsensya lang daw ang girlfriend ni Angelo na hindi na ito nakapaglalaan ng oras para magkita silang dalawa. Kailangan din daw na mag-focus ng husto ng girlfriend niya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Awang-awa ko kay Angelo. Para siyang batang umiiyak tapos ay nagsusumbong. Kaya ko naman kahit na hindi kami nagkikita. Pwede naman na ako ang mag-adjust at pumunta sa kanya. Pero nakipag-break pa rin sa akin si Kim. Hindi ko raw deserve ang girlfriend na kagaya niya. Siguro dahilan niya lang yun pero ang totoo ay hindi na niya ako mahal.
May iba na siguro siya. Umiiyak na turan pa ni Angelo. Hindi naman siguro. Mahal ka niya siguro pero gusto kanyang maging malaya kasi wala na siyang oras sa'yo. Para makahanap ka ng ibang babae na kaya kang bigyan ng oras at atensyon na kailangan mo. Sabi ko habang hinahaplo si Angelo sa likod. First time kong makakita ng lalaking umiiyak. Ganon pala magmahal si Angelo, todo bigay. Hindi naman ito iiyak ng ganon kung hindi. Napakaswerte ng ex-girlfriend niya kasi na-experience niya kung gaano magmahal si Angelo. Hindi ko tuloy maiwasan na sana ay maranasan ko rin yon. Niyakap ako ni Angelo, Papa Dudut. Talagang naghahanap siya ng taong magko-comfort sa kanya. Inayaan ko siyang nakayakap sa akin at niyakap ko na rin siya at sinabing iiyak niya lamang lahat hanggang sa mapagod siya. Makakakita ka rin ulit ng babaeng mamahalin. Huwag kang mag-alala. May makikita ka pang masigit pa kay Kim. Pag-alo ko kay Angelo. At dahil nga sa pangyayaring yon ay mas lalo pa kami naging close ni Angelo. Wala pa siyang kaibigan kaya gano'n na lamang ang pagka-attach niya sa ex niya. Bukod sa pamilya niya ay yon lang ang naging buhay niya dati. Papa Dudut, hindi ako magpapaka-ipokrita. Lihim akong sumaya sa pagbe-break ni na Angelo at ng ex niya. Ibig sabihin ay meron ng chance na maging kami kasi single na siyang kagaya ko. Wala nang sagabal at hindi na ako makukonsensya na landiin si Angelo. Well, ang ex niya ang nawalan at gagawin ko ang lahat para ako naman ang magkaroon. Alice, thank you nga pala sa pagsama mo sa akin palagi ha. Hindi ka na tuloy nakapag-apply ng trabaho dahil palagi kitang sinasama kung saan ako magpunta. Isang gabi ay sabi sa akin ni Angelo habang nakasakay kami ng Ferris wheel na malapit sa isang mall. Wala yon. Ayaw kong pabayaan ka na magmukmuk na mag-isa at baka kung ano pa ang gawin mo. Saka libre mo naman palagi kaya okay lang. Ang saya kayang makalibre ng food. Tugon ko na may kasamang pagbibiro. Oo nga pala Papa Dudut. Isang buwan na halos ang nakakalipas simula nang maghiwalay sina Angelo at ng ex niya. May nakita rin akong improvement kay Angelo kasi hindi na siya umiiyak kapag napag-uusapan si Kim. Kapag ikaw nagkatrabaho na ha, ikaw na manlilibre sa akin, babawiin ko yung mga nilibre ko sa'yo, ganting biro ni Angelo. Seriously happy ako na nakakasama mo ako sa pag-move on mo sa ex mo. At mas happy ako kasi nakikipagbiroan ka na. Unlike before na halos everyday kang umiiyak, nakangiti kong sabi sa kanya. Nakakapagod din palang umiyak. Saka dahil kasi sa'yo kaya hindi na ako naiiyak. Baka kung hindi kita nakilala wala na ako ngayon sa sobrang lungkot, ang sabi pa niya. Hoy, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. At huwag mong gagawin yun oh. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo. One call away lang ako. Alam mo naman yan. Turan ko sa kanya. Habang mas lalo kong nakikilala si Angelo ay mas dumarami ang dahilan ko para mas magkagusto pa ako sa kanya, Papa Dudut. Kaya yung crush lang ay parang nagiging love na. Umaasa ako na sana ay mag-level up na rin ang feelings ni Angelo para sa akin. Until one night nagkayayaan kaming mag-inuman ni Angelo. Wala lang, sahod daw niya kaya manlilibre ulit siya. Ang original plan ay kakain sa labas pero nagsuggest ako na mag-inom na lamang kasi sa apartment niya. Bumili kami ng isang bote ng hard drink at pulutan na rin. First time namin yung mag-iinuman and to be honest, kaya ko siya inamin na mag-inuman ay para umamin sa totoo kong nararamdaman sa kanya. Masyado na kasi ako naiinip sa friendship namin. Parang it's now or never. Ang peg ko during that time, Papa Dudut. Kung ayaw niya sa akin after kong umamin ay tatanggapin ko yon. Pero kung the feeling is mutual, edi sobrang happy. Nang malapit nang maubos ang alak ay inihanda ko na ang sarili ko sa mga sasabihin ko kay Angelo. Lasing na kami parehas pero mas lasing yata si Angelo dahil nakayuko na siya at nakapikit. Lumipat ako ng upuan at tinabihan ko si Angelo at inangat ko ang mukha niya.
Tinapik-tapik ko ang pisngi niya para bumukas ang mata niya. Nang magmulat siya ay ninakawan ko siya ng mabilis na halik. Nawala yata ang pagkalasing ni Angelo sa kiss ko. Nanlaki ang mata niya sa gulat na ginawa ko sa kanya. "Bakit mo ko kinis?" Gulat na tanong ni Angelo. "I love you, Angelo. Sorry pero hindi ko na kayang pigilan. Mahal kita." Pag-amin ko sa kanya, Papa Dudut. Gulat na gulat si Angelo at hindi siya makapagsalita. Iniisip ko na baka hindi niya ako gusto kagaya ng nararamdaman ko. Napahiya ako bilang isang babae at malaking step para sa akin na ako na ang unang gumawa ng move. Aalis na sana ako pero pinigilan ako ni Angelo. Mahal din kita, Alice." Pag-amin na rin ni Angelo. Yun na yata ang pinakamasaya at pinaka nakakakilig na gabi sa buong buhay ko, Papa Dudut. Sobrang bilis man ang pangyayari ay hindi ko yon iniisip, Papa Dudut. Ang importante ay kami na ni Angelo. Papa Dudut, naging kami na nga ni Angelo ng gabing yon at merong nangyari sa amin. Siguro dahil sa kalasingan o dahil sa way yon para maiparamdam namin ang love namin sa isa't isa. Hindi na rin niya ako hinayaang makauwi at doon ako natulog sa apartment niya. Magkatabi kami sa higaan at pagkagising ko ay wala akong ginawa kundi ang titigan si Angelo habang natutulog. Hindi kasi ako makapaniwala na boyfriend ko na siya. Ang unang buwan namin bilang magkasintahan ang pinakamasaya. Mas madalas na kaming magkasama at tinutulungan niya ako sa paghahanap ng trabaho. Doon ko naranasan na mabigyan ng flowers and chocolates na hindi nagawa ng ex ko. Minsan ay tinatanong ko ang sarili ko na ganon rin kaya kasaya si Kim noong sila pa. Napakalaki nang nawala sa kanya pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya na nakipag-break siya kay Angelo, at least ay naging kami ni Angelo. Binigyan ako ni Angelo ng duplicate key sa apartment niya para anytime ay makakapunta ako doon. Sa ginawa niyang yon ay mas lalo ako nagtiwala sa kanya. Kaya tuwing weekend ay nagpupunta ako sa apartment niya nang hindi ako nagsasabi. Nagugulat na lamang siya na pumapasok akong bigla. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon na rin ako ng work sa isang bangko kaya nabawasan na ang araw na kami ay nagkikita. Kung noon ay nakakapagkita pa kami pagka-out niya sa trabaho ay hindi na namin yon nagagawa. Wala na kasi akong energy na makipagkita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Mas gusto ko na lamang na umuwi ng bahay at magpahinga. Sa video call na lang kami nagkakausap ni Angelo, every Sunday kami nakikita. Nakakalungkot pero ganun talaga. Hindi naman pwede na hindi na ako magtrabaho para lamang lagi kaming magkasama. Sayang lang ang perang ginastos ng parents ko sa pag-aaral ko kung gano'n ang aking gagawin. Nakaugalian ko na bago ako matulog sa gabi ay nakikipag-video call ako kay Angelo. Isang gabi ay hindi ko siya matawagan. Kapag sinusubukan ko siyang tawagan ay palaging nakalagay ang Angelo is on another call. Ang ibig sabihin ay may iba siyang kausap. Naghintay ako ng kalahating oras saka ulit ako tumawag pero ganun pa rin. Doon ako medyo nag-isip ng kung ano-ano. Hindi na ako mapakali at inisip ko na may ibang babaeng kausap si Angelo. Iba rin talaga kapag babayang nagkaroon ng kutob. Nag-chat na lang ako kay Angelo, natutulog na ako kasi hindi ko siya matawagan. Pipikit pa lamang ako ay bigla siyang tumawag. Tinanong ko sa kanya kung sino ang kausap niya at ang sabi niya ay katrabaho niya at merong lang problema. Naglabas lang daw ng sama ng loob sa kanya dahil sa medyo bad trip ako ay nawalan ako ng ganang kausapin siya, Papa Dudut, noon. Tinapos ko na kaagad ang pag-uusap namin at hindi na ako nakatulog sa pag-iisip. May bumubulong sa likod ng utak ko na hindi nagsasabi ng totoo si Angelo. Wala pa siyang record sa akin ng pagsisinungaling at baka yun na ang kauna-unahang beses. Ang unang taong pumasok sa utak ko na pwedeng kausapin ni Angelo ay si Kim. Chinek ko ang IG ni Angelo at tinignan ang pictures nila ni Kim na magkasama at pagkatapos ay tinignan ko ang IG ni Kim pero naka-private. Maswerte ako na nakalagay doon ang buong pangalan ni Kim.
Sinearch ko ang pangalan niya sa Facebook at may isa siyang story na nakapublic. Nakalagay doon ang screenshot habang meron itong ka-video call. May takip na sticker na heart ang mukha ng lalaking ka-video call ni Kim. Pero alam kong si Angelo ang lalaking yon. May nakasulat pa sa ibaba na thank you for still being there for me. Nanlamig ang buo kong katawan at bumilis ang paghinga ko, Papa Dudut. Alam ko na kaagad na nagsisinungaling si Angelo sa akin. Ini-screenshot ko ang story na yon ni Kim. Mabuti na yung may katibayan bago ko siya kausapin tungkol doon. Habang hinihintay kong mag-Sunday ay wala akong gana sa lahat ng aking ginagawa, Papa Dudut. Hindi ko pa kasi sinasabi kay Angelo na alam kong si Kim ang kausap niya ng gabing hindi ko siya matawagan. Gusto ko kasi na sa personal ko siya i-comfort, Papa Dudut. Pagsapit ng Sunday ay nagpunta ako sa apartment ni Angelo. Umaga ako pumunta at natutulog pa siya. Nagluto muna ako ng breakfast. Sa lahat yata ng nagagalit na girlfriend sa boyfriend ay ako lang ang ipagluluto pa ang boyfriend. Nang magising si Angelo ay inanyayahan ko na siyang mag-breakfast. Siya lang ang kumain dahil ang sabi ko ay busog pa ako. Wala siyang kaalam-alam na tsumetsyempo lamang ako para ungkatin ang pagsisinungaling niya. Kailan mo pala naging katrabaho si Kim? Yung ex mo? Tanong ko sa gitna ng pag-inom niya ng kape. Hindi ko katrabaho si Kim. Nurse yun, hindi ba? Sa ospital siya nagtatrabaho at hindi sa bangko. Ano bang sinasabi mo? Natatawa niyang sagot. Ang sabi mo kasi ay katrabaho mo ang kausap mo nung isang gabi na hindi kita makausap. Tugon ko sabay lapag ng cellphone ko sa harapan niya. Naroon ang screenshot story ni Kim sa Facebook. Ikaw yung ka-video call niya, Angelo. Kahit takpan pa niya ng napakalaking sticker ang mukha mo ay makikilala pa rin kita. Mataas na ang boses ko sa pagkakasabi noon. Yumuko si Angelo na parang nahihiyang sa lubungin ang tingin ko. Sorry, tama ka. Si Kim nga ang kausap ko. Ayokong sabihin sa'yo kasi alam ko na magagalit at magsiselos ka. Ayoko kasi na mag-away tayo pero wala kaming pinag-usapan na kung ano na iniisip mo. Pag-amin pa ni Angelo. Anong klaseng dahilan yan? Anong pinag-usapan ninyo? Nagkabalikan na ba kayo? Inis kong sabi. Hindi, walang ganon, Alice. Totoo na meron siyang problema, nahihirapan kasi siyang pagsabayan ng school at trabaho. Gusto lang niya na merong mapaghingan. Yun lang yun. Tugon naman ni Angelo. Wala ba siyang kaibigan? Bakit sa'yo pa? Ex na kayo at hindi na dapat kayo nag-uusap, saka hindi ba dapat galit ka sa kanya kasi siya ang nakipag-break sa inyo? Walang hingahan na sabi ko. Mag-ex na kami ni Kim pero hindi ibig sabihin ay hindi na kami pwedeng maging magkaibigan. Lately ay nagchat-chat na ulit kami pero friendly chat lang yon. May pinagsamahan rin kami nung tao. Sinasabi ko na sa iyo eh. At baka kapag ikaw pang nakaalam ay magagalit ka ulit kagaya ngayon. Mahabang paliwanag naman ni Angelo. Sigurista ako, Papa Dudut, kaya kahit na hindi ko ugaling makialam ng cellphone ng boyfriend ko ay nakikialam na ako. Binasa ko ang lahat ng chat ni na Angelo at Kim at simula nang muli silang mag-chat. Napatunayan naman ni Angelo na friendly chat lang ang lahat ng pag-uusap nila ng ex niya. Para naghahanap lang talaga si Kim ng makakausap kasi mukhang stress na siya sa trabaho at sa buhay niya. Walang kaselos-selos kaya humupa kahit paano ang galit ko. Nagsorry ako nang ibalik ko kay Angelo ang cellphone niya. Sana sa susunod ay magsabi ka na sa akin. Hindi ako magagalit ng ganun kung nagsasabi ka na nagkakachat kayo ni Kim. Nagdududa patuloy ako sa iyo. Ang sabi ko naman kay Angelo. Sorry na. Hayaan mo at simula ngayon ay sasabihin ko na sa iyo lahat-lahat. Lalo na kapag tungkol kay Kim. Huwag ka nang magalit please. Nagpa-cute siya at natawa naman ako. Alam ko naman na hindi si Angelo ang klase ng lalaki na manloloko, Papa Dudut. Matino siya, siguro nga ay natakot lang talaga siya na magalit ako kapag sinabi niya na magkausap sila ni Kim. Sa pagiging honest ni Angelo ay mas lalo niyang nakuha ang tiwala ko. Kahit pa magkausap sila ni Kim 24 hours ay walang kaso sa akin.
Ganon ako katiwala at secured sa kanya, Papa Dudut. Ngunit hindi ko alam na yun na pala ang magiging simula ng mas malaking problema sa relasyon namin. Simula kasi nang sabihin kong walang problema sa akin na mag-usap ulit sila ng ex niya, ay parang naging abusado si Angelo. May mga pagkakataon na magkasama nga kami pero tutok siya sa cellphone niya sa kakachat kay Kim. Minsan pa nga ay biglang tatawag si Kim at lalayo si Angelo sa akin bago yon sagutin. Naiinis ako sa ganon. Isang araw na nga lang sa isang linggo kaming magkasama tapos merong pang nakikisingit. Kapag nagkikwentuhan kami tungkol sa isang bagay o lugar ay madalas niyang isinisingit si Kim. Katulad ng sinabi kong gusto ko nang kapag nakaipon kami ay pupunta kami ng Siargao. Ang sabi ni Angelo ay dream destination daw yon ni Kim. Kapag pagkain naman ang usapan, palagi niyang nasasabi na magaling magluto si Kim. Bukang bibig niya palagi si Kim at naiinsulto ako kapag ganon. Hindi ko na lang sinasabi sa kanya at baka pag-awayan pa naming dalawa. Minsan nga ay hindi na ako nakatiis. Kumakain kami sa labas ni Angelo isang tanghali. Nakapatong sa table ang cellphone niya kaya nang tumawag si Kim para makipag-video call ay nakita ko kaagad. Inunahan ko na si Angelo sa pagkuha ng phone niya at ako nang sumagot. Nagulat si Kim nang ako ang bumulaga sa screen niya imbis na si Angelo. Hi, sorry kung nagulat kita ha. By the way, ako nga pala si Alice, girlfriend ni Angelo. Pagpapakilala ko. Fake ang ngiti ko sa kanya kasi pinipigil ko ang inis ko. Hello, nice to meet you. Nahihiyang sagot naman ni Kim. Kumakain kasi kami, hindi naman siguro emergency ang dahilan kung bakit ka tumatawag, hindi ba? Pwedeng after ng date namin ka tumawag sa boyfriend ko? Turan ko pa sa kanya. Okay, I'm sorry. Hindi kasi sinabi ni Angelo na magkasama kayong dalawa. Tugon pa ni Kim. Hindi na ako nagsalita pa at in-end ko na ang video call. Akala ko ba busy ang ex mo? Bakit ang daming time para makipag-video call sa'yo? Hindi ko na naitago ang inis ko sa pagtatanong ko kay Angelo. Ngayon lang ulit siya tumawag sa akin. Bakit mo naman ginawa yun? Nakakahiya sa tao. Medyo inis na rin si Angelo. Sa akin hindi ka ba nahihiya? Oo, sinabi ko na okay lang na makipag-usap ka kay Kim pero ilugar mo naman Angelo. Parang nananadya na siya Kung kailan magkasama tayo saka mangiistorbo. Galit na sabi ko. Hindi ako ang klase ng girlfriend na selosa at nangaaway ng basta-basta na lamang, Papa Dudut. Kahit tanungin pa ang mga naging ex ko. Pero naging ganon ako nang si Angelo ang boyfriend ko. Kung dati ay ayos lang sa akin ang pakikipagkaibigan ni Angelo sa ex niya. Pero nang nagtagal ay hindi na, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng hinala na baka hindi pa talaga nakakapag-move on si Angelo kay Kim. Baka mahal pa niya ang ex niya at ginawa niya akong rebound para makalimot siya sa sakit. Kasi kung ako ang tatanungin, kung sinaktan ako ng isang tao ay hindi ko na kaya pang makipagkaibigan sa kanya. Mapapatawad ko siguro siya pero hanggang doon lang yon. Hindi kagaya ni Angelo na halos ilang linggo lang ay magkaibigan na sila agad ng ex niya. Nabigyan ko na tuloy ng mali siya ang pakikipagkaibigan ni Angelo kay Kim. Halos mamatay ako sa inis kapag alam ko na magka-chat sila. Ayoko naman na palagi kami nag-aaway kaya madalas ay nananahimik na lamang ako, Papa Dudut, at sinasabi ko sa sarili ko na paranoid lang ako. Iniisip ko na magkaibigan lamang sila at wala akong dapat na ipag-alala. Naging observant ako sa mga kinikilos ni Angelo, Papa Dudut. Ang akala niya yata ay tanggap ko na ang friendship nila ni Kim dahil palagi akong nananahimik sa tuwing ka-chat o kausap niya sa phone ng ex niya. Ang hindi niya alam ay pinag-aaralan ko ang bawat reaksyon niya. Yung ngiti niya habang binabasa ang reply ni Kim. Bakit hindi ko ma-unlock itong phone mo? Nag-iba ka ng password? Usisa ko kay Angelo. Nasa apartment niya kami. Binago ko na. Palagi mo na kasing pinagkikialaman ng phone ko Malamig niyang tugon. Doon na ako talaga nagduda kay Angelo. Meron siyang tinatago sa akin at meron siyang hindi sinasabi, Papa Dudut.
Isang gabi na hindi ako makatulog ay naisipan kong i-stalk ang Facebook ni Kim. Tumaas ang isang kilay ko nang mapansin ko na puro tungkol sa second chance ang sinishare niya. Siyempre nagkaroon ako ng hinala na si Angelo ang tinutukoy niya sa mga shared post niya. Babae ako at alam ko kapag nagpo-post ng ganon ang kapwa ko babae ay merong ibig sabihin yon. Hindi magpo-post si Kim ng ganon, going out of boredom. Sa pag-stalk ko pa ay may shinare din si Kim na isang picture nila ni Angelo 5 years ago. May 3 pulang heart sa caption. Binasa ko ang comment, mga kaibigan yata nilang dalawa. Magbalikan na kasi kayo, comment ng isa. I agree, comeback na yan, sang-ayon pa ng isa. Hindi ko na tinapos ang pagbabasa ng mga comment at ayokong magpalamon ng sobra sa selos at inis, Papa Dudut. Ano bang nangyayari sa inyo ni Kim? Seryosong tanong ko kay Angelo. Tinawagan ko kagad siya pagkakita ko sa mga post ni Kim. Yan ka na naman Alice eh. Gumagawa ka ng dahilan para mag-away tayo. Pag-iwas ni Angelo. Nagtatanong lang ako kasi puro about second chance ang post niya sa Facebook. Hindi ako tanga para hindi masense na ikaw ang tinutukoy niya. Ano bang nangyari at nagpo-post siya ng ganon Angelo? Pinipilit kong maging mahinahon pero naiinis na ako. Wala, okay? Hindi ko hawak ang utak niya kaya hindi ko alam. Saka kailan ka pa naging stalker ni Kim? Pag-uusisa niya. Simula nang magsinungaling ka. Simula nang maramdaman kong parang may tinatago ka. Binigyan mo ako ng dahilan para pagdudahan ka Angelo. Maging honest ka nga sa akin. Mahal mo pa ba si Kim? Diretso kong tanong. Hindi na. Kung siya pa rin ang mahal ko, hanggang ngayon ay magkaibigan rin tayo. Kung gusto mong magtagal tayo, huwag kang puro dada sa akin. Friends lang kami ni Kim. Giit ni Angelo. Hindi ko na kayang maniwala sa mga sinasabi niya, Papa Dudut. Ibang-iba na ang sinasabi niya sa mga kinikilos niya. Sa totoo lang ay gusto ko lang i-chat si Kim ng sandaling yon para tanungin mismo sa kanya kung ano bang nangyayari sa kanila ni Angelo. Inunahan lang ako ng hiya at takot na magsumbong si Kim sa boyfriend ko. For sure magagalit si Angelo kapag ginawa ko yon. Papa Dudut, manhid ba si Angelo? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi niya magawang idistansya ang sarili kay Kim kahit alam niya na nasasaktan na ako. Parang feeling ko kapag pinapili ko siya kung si Kim o ako ay si Kim ang pipiliin niya. Sa mga nangyari ay inakala kong hindi na kami aabot ni Angelo sa amin 6th monthsary pero umabot kami sa awa ng Diyos. Yun nga lang madalas akong nagdududa at nagsiselos dahil sa ex niya. Saan ka pupunta? Bis na bis ka. Tanong ko kay Angelo pagpasok ko sa apartment niya. May pupuntahan akong birthday party. Birthday ngayon ng nanay ni Kim. Sagot niya. May lakad ka pala pero hindi ka nagsabi. Alam ko na. Magpapaalam ka kapag nandun ka na. Bumili pa ako ng cake para sa celebration ng monthsary natin. Saka monthsary natin ngayon Angelo. Naiirat akong binagsak sa lamesa ang cake. Hindi ako buong araw sa kanila. Pwede tayong mag-celebrate mamayang gabi. Sagot naman niya. Okay, papayagan kita na pumunta kina Kim pero sasama ako sa iyo. Pwede na hindi ako sasama pero dito ka lang sa apartment. Mamili ka na lang, ang sabi ko. Alam mo ang controlling mo na Alice. Hindi ko naranasan ng ganyan kay Kim. Inis niyang sambit. Wow! Ikumpara ba ako sa ex niyang nakipag-break kasi walang time sa kanya? Tapos nung break na saka nagka-time na halos araw-araw magka-video call? Nangaasar kong sagot. Walang nagawa si Angelo kundi ang isama ako sa birthday party ng nanay ni Kim. Mas lalo tuloy ako nagselos kasi invited pa rin si Angelo kahit na wala na sila ni Kim. Sabagay 5 years naging sila, baka naging close na rin si Angelo sa pamilya ng ex niya. Pero kahit na Papa Dudut, mali pa rin ang ginawa ni Angelo na hindi siya nagpaalam sa akin. Kung hindi ko pa pala siya pinuntahan ay hindi ko malalaman na aalis siya. Nagulat si Kim nang makita niya ako na kasama ni Angelo, Papa Dudut. Nag-smile ako sa kanya kahit sobra akong naiilang.
Simpleng handaan lang ang naganap at hindi ko natatandaan na ipinakilala ko ni Angelo sa kahit na sino sa bahay na yon. Nasa isang sulok lamang ako habang masayang kakwentuhan ni Angelo ang nanay ni Kim. Sobrang close nila Papa Dudut at sobrang komportable ni Angelo sa nanay ng ex niya. Maya-maya inaya na kaming kumain at katabi ko sa upuan si Angelo pero bigla siyang hinila ng nanay ni Kim. "Pahiram muna kay Angelo ha," nakangiting tura ng nanay ni Kim. "Sige po, walang problema," magalang kong turan. Sinundan ko sila ng tingin at parang gusto kong magwala nang pumasok si Angelo sa isang kwarto kasama ang nanay ni Kim at si Kim mismo. Ang tagal pa nilang lumabas at nag-alangan akong tumayo at katukin sila. Magmumukha akong bastos kapag ganon. Maya-maya ay lumabas na silang tatlo at napansin ko na namumula ang mata ni na Kim at ni Angelo. Para silang umiyak at bumalik si Angelo sa tabi ko habang si Kim ay hindi ko alam kung saan nagpunta. "Anong ginawa ninyo sa loob?" usisa ko. Nanginginig na ang boses ko noon, Papa Dudut. Wala, matipid na sagot naman ni Angelo. Pinaglololoko ako ni Angelo. Anong wala, halos kalahating oras silang tatlo tapos paglabas ay namumugto na ang mata niya saka ng ex niya. Umuwi kami ng apartment pagkatapos naming kumain. Wala kaming imika ni Angelo at gusto ko siyang i-confront sa kung ano ba talaga ang nangyari nang pumasok sila sa kwarto pero nagdadalawang isip ako. Mukha kasing wala sa mood si Angelo, baka hindi magandang resulta kung pag-uusapan namin yun ngayon. Sa ibang araw na lamang siguro. Inilabas ko na lamang ang cake na dala ko kanina mula sa ref at binuksan ko at sinindihan ang kandila. "Happy 6 months Angelo," sabi ko habang dala ang cake. Mag-isa kong hinipan ang kandila at wala akong nakuhang sagot kay Angelo. Para siyang wala sa sarili na nakatingin sa akin. "Angelo, may problema ba?" tanong ko. "Alice, may gusto akong sabihin sa'yo," aniya. Mukhang kinakabahan si Angelo. "Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay hindi na ako magsisinungaling sa iyo? Sorry kung hindi ko natupad kasi maraming beses na ako nagsinungaling nang hindi mo alam. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko Naiiyak na sabi pa niya. "Ano ba yon? Diretsahin mo nga ako." Tanong ko kahit ang totoo ay meron na akong ideya kung ano ang sasabihin ni Angelo. "Mahal ko pa rin si Kim. Ang totoo ay nabigla lang ako nung maging tayo. Malungkot ako at ikaw ang nasa tabi ko. Akala ko kasi makakalimutan ko si Kim kapag pinilit ko ang sarili ko na mahalin ka pero hindi pala Kung magagalit ka sa akin tatanggapin ko. Ayaw ko lang patagalin pa ang panloloko ko sa iyo at sa nararamdaman ko." Pag-amin sa akin ni Angelo. "Dahil ba yan sa pinag-usapan ninyo kanina doon sa kwarto?" tanong ko pa. Pinipigilan ko ang pag-iyak at tama palang hinala ko dati pa. Ginawa nga akong rebound ni Angelo, Papa Dudut. Tumango si Angelo. Kinausap kami ng mama ni Kim. Ang sabi niya ay baka pwedeng magkabalikan kami. Unawain na lang daw namin na meron kaming kanya-kanyang priority sa buhay. Pumayag kami ni Kim. Kami na ulit kaya gusto ko nang makipag-break sa'yo. Sorry Alice. Hindi ko intensyon na saktan ka. Naging duwag lang talaga ako na aminin sa'yo na mahal ko pa rin si Kim. Umiiyak niyang turan. Huwag kang mag-sorry. Kasalanan ko naman kasi ako ang unang lumandi sa'yo kahit alam kong kakabreak mo pa lang. Umiiyak na sagot ko. Makakahanap ka rin ng masigit pa sa akin, aniya. Alam ko. Ako ang nagsabi niyan sa'yo dati. Tugon ko. Pero minahal mo ba talaga ako nung naging tayo? Minahal mo naman ako, hindi ba? Tanong ko pa. Mahal pa rin naman kita Alice pero mas mahal ko si Kim. Sagot ni Angelo. Ouch Papa Dudut. Sobrang sakit nun. Tagos hanggang buto ang sakit na naramdaman ko nang makipag-break sa akin si Angelo. Ang sakit maging rebound, yung akala ko ay mahal niya talaga ako. Siguro nga kapag magkasama kami ay si Kim pa rin ang iniisip niya. Hindi ko na pinahirapan si Angelo at ang sarili ko. Pinalaya ko na si Angelo at kahit paano ay nagpasalamat ako na nagsabi siya ng totoo kahit sobra akong nasaktan.
Masakit man ang palayain ang taong mahal ko pero alam kong parehas kaming masasaktan kung mananatili nga kaming magkasama. Pero isa lang sa amin ang nagmamahal. Mahigit 1 buwan akong umiyak nang magkahiwalay kami ni Angelo. In-unfriend at block ko siya nang makita ko sa Facebook niya na into a relationship na ang status niya at nakalagay pa ang pangalan ni Kim. Ginawa ko yon para hindi ko na masaktan ang sarili ko. Blinak ko na rin muna si Angelo sa lahat ng messaging app na nagkaka-chat kami at kahit ang phone number niya ay block na rin. Nitong taon lang na ito ay naisipan kong i-unlock si Angelo para malaman kung ano na ang balita sa kanya. Nakita ko na nag-propose na pala siya kay Kim ng kasal. May bago silang pictures at yung ngiti ni Angelo ay totoo na. Hindi kagaya sa mga litrato namin na kahit nakangiti siya ay parang malungkot naman ang mata niya. Wala akong nararamdaman na selos o kung anong negative na emosyon nang malaman ko na ikakasal na si Angelo kay Kim. Masaya pa nga ako para sa kanila kasi alam ko na sila talaga ang tinadhana sa isa't isa. Siguro ginamit lang akong instrumento ng nasa itaas para matagpuan ulit nila ang daan para muli silang magkabalikan. O baka talaga na ako ang kontrabida at kagaya ng palagi nangyayari sa movie o teleserye, hindi nagwawagi ang kontrabida. Kontrabida man ako kung ano ay wala na akong pakialam, Papa Dudut. Para sa akin ay isang karangalan na naging bahagi ako ng love story nila Kim at Angelo. Isang araw ay nagulat ako nang biglang nag-message si Angelo sa akin. Masaya raw siya na hindi siya nakablock. Ang totoo ay nakalimutan ko nang blinak ko siya. Naalala ko lang nang maisipan kong tingnan kung ano ang nangyari sa buhay niya at inamin ko sa kanya na nakibalita lamang ako. Binati ko rin siya sa nalalapit na pagpapakasal nila ni Kim. In-invite niya ako sa kasal nila na gaganapin sa susunod na taon. Ang sabi ko ay titignan ko at depende kung libre ako ng araw na yon. Pwede pa naman siguro tayo maging magkaibigan, hindi ba? Chat pa sa akin ni Angelo. Wag na, magkakilala na lang tayo pero hindi na pwedeng magkaibigan. Tugon ko. Hindi naman sa nag-aampalaya o nagpapakabitor ako, Papa Dudut. Ayoko lang kasi na maging magkaibigan kami tapos ay makaapekto yon sa relasyon nila ni Kim. Ayoko may babaeng makaramdam ng naramdaman kong sakit noon. Sa ngayon ay masaya na ako sa takbo ng aking buhay at paunti-unti ay natutupad na ang pinangako kong bahay para sa mga magulang ko. Kung pag-ibig ang pag-uusapan ay umaasa pa rin ako na may lalaking darating na mamahalin ako ng walang kahate, Papa Dudut. Pero hindi ako naghahanap. Kung darating siya ay handang-handa na ako. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Salamat po sa inyo at sa lahat ng mga subscribers mo. Salamat at napili po ninyo ang aking sulat. Isa pong karangalan na mabasa ninyo ang kwento ko at marinig ng inyong mga libu-libong mga subscribers. Take care po and God bless. Sincerely, Alice. Masakit talaga kapag nalaman mo na ginawa ka lang panakipbutas ng isang tao o ginawa kang rebound. Tandaan natin na hindi natin dapat na pinaglalaruan ang damdamin ng kahit na sino para sa sarili nating kapakanan. Para sa iyo, Alice, na ating sender, sumasaludo ako sa iyo dahil agad mong pinalaya si Angelo sa kabila ng pagmamahal mo sa kanya. Totoo ang kasabihan na kung mahal mo ay palayain mo. Hahayaan mo siyang maging masaya kahit na ang kapalit nun ay ang iyong pagdurusa. At sa mga taong kagaya po ni Angelo, sana ay huwag na kayong humana pa ng rebound kapag naghiwalay kayo ng inyong kasintahan. Hintayin niyo munang maghilom ang sugat sa inyong puso bago ninyo ulit buksan sa panibagong pag-ibig. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na and push the notification button. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
ay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.